Better to sa OG. Kamusta mga brad? It's me, Eric, at sa video na to pag-usapan natin Armaf Hunter Men. Labo. Wala na akong bote, sold out. Nag-uwi kami ng ilang bottles neto nung nag-out of the country kami nung July. Pag-uwi namin dito, pinost namin, bilis na ubos. Grabe pala yung hype. Hindi pa kami nag-restock ng bote. Medyo mataas pa rin yung presyo ngayon. So anyway, ito yung sikat na clone or na alternative ng Lacoste Blanc. So pag-usapan natin yung scent profile niya. Sa initial spray or sa top note niya, may grapefruit, may rosemary, tsaka may cardamom. So ako, ang nakukuha kong vibe kagad dito, ang bright nung opening, may slight na sharpness because of the grapefruit. Tapos nakakakuha ko ng menthol or ng minty na vibe. Sigurado ako galing yun sa rosemary tsaka sa cardamom. Yung pagiging menthol or yung pagiging minty, hindi ganun ka-overpower. Parang pinaparamdam lang sa'yo na malamig. Menthol, di ba? Yung Vicks menthol. Pero hindi ganun ka... Hindi overpower eh. May mararamdaman mo lang talaga na uy, malamig, presko. Refreshing, parang may cooling effect. Perfect balance nung citrus na hindi super sharp. Tapos may refreshing na feeling due to the menthol tsaka minty vibe. Yung dating niya sa akin, very sporty. Tapos naglalast siya ng mga ilang minutes din eh. Siguro mga 15 minutes. 15 to 20 minutes na ganun yung vibe. Bago unti-unti nagtatransition papunta sa mid. Sa mid naman lalabas na yung florals. So dito may ilang-ilang tsaka may tuberose. Unti-unti yung maliit na citrus or yung maliit na sharpness ng citrus mas lumilit pa or unti-unti nang nawawala. Lumalabas na yung florals, nag-add na ng depth. Napansin ko dito yung amoy niya mas nagiging elegante. So from sporty to elegant, ganun yung para sa akin yung transition ng amoy. Ta-transition papuntang dry down, lumalabas yung woods, may cedar wood, may sandalwood, tsaka may vetiver. Dito naman, ang nararamdaman ko mas nagiging manly yung amoy. Earthy, medyo creamy, malinis. So yung vibe niya na malinis, na maintain niya from sa initial spray papuntang mid hanggang papuntang dry down. Longevity niya for this type of scent DNA, matagal. 7 to 8 hours. Siguro 8 hours or more, pero hindi ganun kalakas mag-project. Again, sa ganitong type ng scent DNA, hindi ako makapag-expect ng ng super lakas na performance. Sa ganitong scent DNA, normal na nandun siya sa mga mas mahina eh. Na-try ko na yung OG. Agree ako dun sa common na sinasabi ng mga tao, ng mga nag-review. Mas powerful to, mas naglalast, mas mahaba yung longevity, mas may projection. Though, pagdating dun sa projection na part, hindi siya malaking projection. Hindi siya papansin, pero noticeable. Siguro nakatulong yung scent DNA niya dun sa pagiging noticeable. May maliit na scent bubble ka, pero ang ganda nung scent trail. So, habang naglalakad ka, naiiwan yung amoy. Tapos, yung mga tao sa paligid, napipick up yung amoy eh. Ang inviting ng amoy, ang pleasant. More of a crowd pleaser siya. Kasi hindi siya aggressive. Yun siguro yung magic na or yung power ng scent DNA niya. Hindi siya aggressive. Tamang pa-cute, tamang malinis. Parang tamang good boy, ganun lang. Kung ikukumpara ko siya sa OG, wala ako ngayon ng OG eh. So, hindi ko na siya na side by side ngayon. Pero nung na-experience ko yun before, nung na-sample ko yun before, alam ko hindi nag-last. At ayoko nung ganun klase na pabango. Nanghihinayang kasi ako. Saka hindi ako fan nung ganitong scent DNA. Pero to be fair dito, na-appreciate ko kasi naramdaman ko kagad yung difference dun sa performance eh. Sa yung intensity niya, yung projection niya during the initial spray kumpara dun sa OG. Yung OG parang ang lapit kagad sa sa balat sa akin. Ito
Hindi eh, nag-ano muna eh. Nagparamdam muna eh, bago nawala. Yung OG, ang experience ko kasi parang ginost agad ako eh. Pero disclaimer hindi ako expert dun sa amoy ng OG. I mean, wala naman kasi akong bote nun. Kasi nga sabi ko, diba, hindi ako fan nung scent DNA niya. Pero yun yung nare-recall ko na experience ko dun. So, yun. Siguro, bala ko din lagay sa lineup ng mga pabango nun. Kasi dito sa channel, may nag-request na before. So, hindi ko pa nga sana nagagawan ngayon ng video. Kasi hinihintay ko magkaroon muna ako ng bote ng OG para ma-side by side ko sila. Pero may nag-request ulit ngayon na ito, kaya ginawan ko na ng video. Sobrang versatile na ito, clean and fresh, perfect sa weather natin eh. Alam mo yung vibe ko dito, parang perfect siya pang simba. Parang naka white t-shirt or naka white polo shirt ka lang, yung something casual or semi-formal, pwede. Ang dali niyang bitbitin, ang dali niyang dalin eh. Pero hindi siya amoy common, hindi siya parang nakakayayamanin yung amoy, ganun. Tapos ang lakas maka good boy nung dating. So siguro 2 words to describe, ang malinis sa sporty. Ganun siya. Kung anong age bracket, malawak yung age bracket na pwedeng gumamit na ito. Pwede siya sa teenager, sa palagay ko, pwede siya kahit sa matanda. Tapos, kung ano occasion, parang kahit ano occasion, pwede. Hindi ko lang siya nakikita na parang super mag-work sa malamig. Pero kung sa weather ng Pilipinas, okay naman, pwede naman. Presyo niya, sinabi ko na kanina, sabi ko ba? Parang 1.6 nag-range ngayon, 1.6 to may lumalagpas ng 2,000. May nakita na rin pala ako, may mga fake daw to. Though hindi ako sigurado so ingat na lang kung bibili kayo. So para dun sa tanong ulit kung better ba to kaysa sa OG, masakit man sa loob ko na sabing oo, para sa akin oo, better to sa OG. Ayoko sana na magsasabi na yung isang Middle Eastern perfume or yung isang alternative better sa OG. Lalo na yung OG mas mahal, so in-expect natin mas mataas yung quality. Kasi parang pag sinabi kong better ito kaysa sa OG, parang ang hirap paniwalaan, too good to be true, parang hinahype ko lang. Pero yun kasi yung na-feel ko, yun yung experience ko dito. So, kaya siguro hirap din ako mag-decide na kumuha nung full bottle ng OG. Kasi feeling ko better to dun. Pero kukuha pa rin ako nun para ma-review ng mas maayos. So kung may comment kayo tungkol dito, lagay nyo lang sa comment section. Lagay nyo experience nyo dito. Kung na side by side nyo to sa OG, tapos pareho tayo ng komento or magkaiba tayo ng komento, pakilagay na lang din sa comment section. Kasi marami nagtatanong na ito para pag nabasa nila yung comment nyo, mapag-usapan din nila or kahit ako, matutunan ko rin kung ano yung ibang feedback. Kung nagustuhan niyo yung video na to, pa-like at pa-subscribe. Salamat.